apology is never enough. Kinastigo ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang kinatawan ng agency sa opisina ng OWA dahil sa kapabayaan sa mga OFWs. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Nakaharap na nga ni Admin Arnel Ignacio ang kinatawan ng agency na nagpabaya sa kanilang mga tungkulin sa mga OFWs na kanilang i-deploy sa abroad. Nakamakailang nag-viral na ngayon mainit pa rin pinag-uusapan sa mundo ng social media ang pagiging irresponsable nito sa kanilang mga empleyado na mga OFWs. Kahit nga si OWA Administrator Arnel Ignacio ay galit na galit pa rin sa ginawang katarantaduhan na ginawa ng agency sa kanilang mga empleyado. Mantakin nyo ba naman kasi mga kababayan, hinatid ng kaaga-aga sa airport tapos basta na lang nila iniwan na ayon kay admin, nagmukha o manong mga totang reject itong ating mga kababayan dahil sa ginawang kapabayaan ng kanilang agency. Hindi kasi alam ng mga ito kung ano ang gagawin dahil mga first timer pala ang mga ito mag-abroad. Sa mga hindi pa nakakaalam, ganito po kasi ang nangyari kung bakit nagalit ng gusto at binulyawan ni admin yung isang staff ng agency sa loob ng airport. Alas 6 kasi ng gabi ay inihatid na ng agency itong ating mga kababayan sa airport at napag-alaman ni admin na kinabukasan pa ng alas 7 ng umaga ang kanilang flight at may connecting flight pa ang mga ito sa Oman. Tapos inihatid ng kaaga-aga ng agency sa airport. Imbis na sana'y pahingahin ng agency dahil sa mahaba ang oras ng kanilang flight, ay pinag-aantay ang mga ito sa labas ng airport. Nakaupo ang mga ito sa pasukan ng mga pasahero sa Terminal 1. Kung hindi sila nakita ni admin at ni Kabong, magdamag sana silang nakaupo sa entrance ng airport. Nalaman pa ni admin na hindi pa ang mga ito kumakain, kaya binitbit nila ito sa loob ng Jollibee at pinakain ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Hindi nagustuhan ni admin ang kanyang natuklasan sa ginawang kapabayaan ng agency kaya nagalit ito ng gusto. Pinulyawan nito na halos gusto nitong murahin ang isa sa staff ng agency. Ngayon pinatawag nito ang operational manager ng agency sa OWA. Ngunit hindi sumipot, bagkus nagpadala lang ito ng panibagong staff na haharap kay admin. Kaya mas lalo lang nilang ginalit si admin. Kaya kahit anong gawing pagmamakaawa at paghingi ng kapatawaran ng kinatawan ng agency, ay talagang sinabon sila ni admin sapagkat hindi umano mababayaran ng sorry ang naging karanasan ng ating mga kababayan na first timer pa lamang mag-abroad. Alam mo kung saan ko sila natagpuan? Alam mo kung saan? O saan? Doon po sa gilid po ng airport. So, okay kayo doon? Siguro sir, hindi lang po nila na kung saan. Kasi nga, talagang hindi nila maiintindihan yun. First timers nga eh. Sorry nga, yan po yung Matagal pa tayo dun sa sorry part. Sorry sir. How many times you say sorry? Because I want to get to the bottom of this. Why on earth did you ever think that just telling them to wait, to look for the waiting area and leave them there at 6 p.m. for a flight the following days, your apology is never enough. Rango na nga nila, household service workers, ginulpi nyo pa ng ganong sitwasyon. Inhumane. Samantala, kinuwento naman ni Kaagapay Kabong Concha ang buong pangyayari kung paano nalaman ni OWA Administrator Arnel Ignacio itong patungkol sa mga OFWs na hinatid ng agency sa Manila International Airport Terminal 1. Narito sabay-sabay natin panoorin at pakinggan kung paano nabisto ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang agency nitong 7 nating mga kababayan. So pakinggan niyo po ako para ito po ay paalala sa mga agencies. Noong gabi na yon, nandoon kami sa OFW Lounge sa Terminal 1. After po naming ng gabi na yon, so nag-decide na po kaming uwi at diretso muna sa office ni admin. Habang naglalakad po kami, palabas po kami ng airport. Paglabas po namin, kasi nasa loob po kami ng immigration lumabas po kami doon. So dumaan po kami sa gilid sa right side, malapit po sa Jollibee. Nauuna po ako noon dahil si admin po ay kausap yung isang kaibigan namin. Napansin po ako nung isang grupo po ng mga OFWs na nakaupo po doon sa estribo, yung bakal po na mahaba. Nasa gilid po ng pinto, nakaupo po sila doon. Nakita po ako ng ilan sa kanila nakakilala sa akin. Binati po ako, sabi sa akin Sir Bong, magandang gabi po. Sabi nga, binati ako, tapos nagkwento-kwentuhan
kumusta kayo? Saan po kayong punta? Sa Saudi po. At sila po ay first timer. So habang nagbibiroan kami, picture, dumaan, sabi ko kay admin, meron dito mga OFW, mga bagong mga first timer. Biniro-biro ni admin, sabi niya, baka mamaya mag-homesick kayo ha. Hindi, wala pa mag-homesick sa amin, sabi ng mga workers. Naisipan ko pong tanungin yung ilan sa kanila, anong oras po ang flight ninyo? Ang sabi ng babae, ng mga OFW, sir, 7 o'clock in the morning po ang flight namin. So nagtaka ako, sabi ko, bakit po kayo aalis ng 7 o'clock in the morning? Nandito na kayo sa airport. Ibig sabihin, nakaupo lang kayo dyan buong magdamag hanggang bukas. Dahil sabi ko, bakit hindi kayo pumasok? Sir, bukas pa nga po ang flight namin, hindi pa open ang counter, kaya bawal daw kami sa loob mag-stay. Oo nga, naalala ko. So tanong ko sila, anong oras kayo hinatid ng agency nyo rito? Kasi nakaupo sila, 7 sila, naka-uniforme pa Sabi sa akin ng mga workers, sir, dito po kami nito hapon pa, 3:00 nasa agency na po kami. Oo, nasa agency na kayo, bakit kayo maaga umalis at pumunta ng airport? Kaya ang sabi ng mga worker, kasi daw po masama raw pakiramdam ng driver, kaya halid na raw sila ng maaga sa airport. Sabi ko parang may mali. Sabi ko, ate, uupo kayo dyan, buong magdamag kayo nasa labas ng airport at maghihintay kayo ng flight nyo kinabukasan pa. Abay, mali yun, sabi ko sa kanila. Sabi ko kay Admin Arnel, kailangan gawan natin ng paraan ito kasi itong mga tao na ito, pinadala ng maaga ng agency dito, pinabayaan na rito. Sinabihan ko si Admin, dadaan connecting pa flight ko pala ito ng Oman. Tapos pagdating sa Saudi, kukunin agad sila ng employer magtrabaho. Ay, kawawa yung mga lakas. Di nagpulat si admin, sabi niya. Di kinausap niya yung mga tao. Kaya si admin nag-clear out. Nagalit. Nagsalita na si admin. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Ngayon, nag-decide. Pasok sa loob ng Jollibee. Pinapasok namin lahat ng tao, yung 7 workers sa Jollibee. At sinagot ng OWA yung dinner nila. Bumili ng Jollibee. Dumating yung taga-agency. Siyempre, hindi niya naman gagawin niya. Na siya, parang napapahiya na siya dahil galit na galit si admin. Talagang pinagsabihan niya, halos murahin niya yung taga-agency. Kawawang agency. Yung mga tao doon na kapaligid doon, nakikita na siya. Sinasabon siya ni admin. Anong klaseng agency kayo? Kung dito pa lang sa Pilipinas, nagagawa ninyo na pabayaan yung worker na hindi pa nadideploy sa Saudi, how much more pag nasa Saudi itong mga ito? Okay? Pababayaan nyo sigurado ito. So, naging usapan nung gabi na yun, naging ending, pinaalis po yung 7 na yon at dinala po doon po sa Sogo sa Rojas Boulevard, malapit po sa airport. At ihahatid na lang ng mga maaga ng 3:00 ng madaling sa araw para po sa 7 a.m. flight. Kaya watch out po sa ibang Philippine Recruitment Agency. Wag po ninyong hayaan na dalhin po ng maaga ang mga worker na i-deploy ninyo. Kakaawa pa naman itong ating mga kababayan dahil pagdating nila doon sa Saudi, hindi na sila makapagpahinga dahil kinukuha kaagad sila ng kanilang mga amo. Pagdating sa bahay, pagtatrabahoin na kaagad yan sila, minsan pa pag minalas sa amo, hindi kaagad makakakain at hindi kaagad makapagpahinga dahil tiyambahan lang magkaroon ng mabubuting amo na ituring kang kapamilya. Kaya dapat sana tratuhin naman ng maayos ng agency itong mga OFWs na gusto nila ipadala sa ibang bansa. Sa laki ng pera na kinita nila sa mga OFWs, dapat meron man lang silang kaukulang katumbas na responsibilidad at malasakit na gagawin sa mga OFWs. Buti na lang talaga at nakita sila ni Admin Arnel. Ngayon nalaman na ng publiko na may ganito palang kalakaran na basta na lamang ihatid sa airport tapos pinabayaan na lang ng agency.